Magandang buhay! Heto na naman tayo for another version, another edition of our informative content. Alam nyo ba sa mga kapwa nating OFW na tumaas ang pabayaran ng ating SSS contribution effective January 2025? At ito ang bagong babayaran natin sa SSS. Ito ang bagong contribution na babayaran ng mga land-based OFWs all around the world. Sana ito na ang last na pagtaas ng ating mga contribution dahil masakit na sa bulsa, masyado nang mataas ang ating mga binabayaran. Kapag ang yung range of compensation ay less than o below 8,250, ang monthly salary credit mo ay 8,000, magbabayad ka na ngayon ng 1,200 monthly. Wala itong mandatory provident fund. Kapag naman ang iyong monthly salary credit ay 16,500, siguro walang sumasahod ng 16,500 sa mga OFW. Pero kapag meron man, ang iyong babayaran ay 2,475 monthly na. Wala din itong mandatory provident fund. Sinabi lang na mandatory pero optional naman yan kung gusto lang naman natin magbayad. Dahil ang mandatory provident fund na yan, makukuha lang natin at the age of 60. Matagal-tagal pa. Matagal-tagal bago makuha ang ating return of investment sa MPF. Ang MPF na ito ay nag-earn ng investment income aside sa ating mga contribution na makukuha lamang kapag nasa tayo ay retirement age na. Hindi natin makukuha yan na lump sum. Kapag naman ang ating monthly salary credit ay 15,000, magbabayad tayo ng 2,250 monthly. Mahal ang babayaran natin. Pero kung hindi naman natin i-upgrade na isang OFW, kung for example, sa voluntary lang tayo magbabayad, mas mababa din ang ating mga pension. Kaya the higher na babayaran natin, the higher din ang benefits natin na makukuha kapag tayo ay mga senior na. Kapag 19,000 naman ang ating salary credit, magbabayad tayo ng 2,850 monthly. Sino sa atin ang nagbabayad ng 1,200 na contribution monthly? Siguro kapag senior ka na, ang matatanggap mong pension ay 1,600 monthly. Kapag 13,500 ang iyong MSC, ang range of compensation ay 13,250 to 13,749.99. Ang babayaran mo ay 1,950 pesos monthly. Dito naman tayo sa range of compensation na may monthly provident fund o yung mandatory provident fund na binabayaran man. 20,000 pesos ang minimum monthly salary credit ang may monthly o ang mandatory provident fund na 1,000. So, ang total monthly salary credit mo dito ay 21,000. Ang regular SSS na babayaran mo 3,000 plus yung MPF na 150. So, ang babayaran mo monthly ay 3,150. Same monthly salary credit na 20,000 kung saan ang iyong mandatory provident fund ay 3,000. For example, ang iyong total na monthly salary credit ay 23,000 pesos na. Ang iyong regular SSS ay 3,000 at ang iyong mandatory provident fund ay 450. Ang total na babayaran mo monthly ay 3,450 pesos. Itataas naman natin ang ating mga mandatory provident fund kung saan may mga investment income. Gagawin natin 6,000. Kung 6,000 ang gusto mong monthly na mandatory provident fund, magkakaroon ka ng monthly salary credit na 26,000, 3,000 ang iyong regular contribution at 900 ang iyong monthly or mandatory provident fund. Magbabayad ka ng 3,900 monthly. Kapag ang isang OFW sumasahod ng 28,500 monthly, ang iyong monthly salary credit ay 20,000 pesos at ang mandatory provident fund nito ay 8,500. Ang iyong minimum, yung monthly salary credit nito ay 28,500. So magbabayad ka ng regular SSS na 3,000 at 1,275 na mandatory provident fund. Ang babayaran mo monthly, 4,275. Ang monthly salary credit ang basihan ng calculation ng iyong mga benefits. Kapag over 20,000 pesos, marami dyan ang sumasahod ng over 20,000 pesos monthly, meron kang
mandatory provident fund na 15,000. Kaya ang iyong minimum or monthly salary credit mo ay 35,000 pesos. Magbabayad ka ng 3,000 na SSS contribution at 2,250 na mandatory provident fund. All in all, ang babayaran mo monthly, 5,250. Maraming mga OFW ang sumasahod ng 20,000 and above. Kaya't magbabayad na sila ng 5,250 pesos monthly. The higher the contribution, the higher the benefits. Kaya paano natin patataasin ang ating mga benefits in the future? Panoorin po ang informative video na ito para magkaroon kayo ng idea kung paano ninyo papataasin ang inyong mga pension, lalo na sa mga OFW na 55 years old and above na. Kung magkano ang ating mga monthly salary, doon natin ibabase ang salary range natin para makuha natin ang ating mga monthly salary credit para malaman natin kung magkano ang ating mga babayaran. So ayan guys, sana nakatulong ang video ito. Pakiclick naman ang subscribe at notification bell para updated kayo lagi sa ating mga video uploads.